Mga kapuso, nagbabalik po tayo mula dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kung saan isinasagawa ang isa pang araw ng dry run para sa exclusive motorcycle lane na ipapatupad dito simula sa araw ng Lunes. Sa ngayon, napapansin natin itong mga kapuso natin, mga nagmomotor, nandito naman sila sa kanilang exclusive motorcycle lane. Pero hindi pa siya exclusive dahil may mga nakikita rin tayo ng mga iba't ibang uri ng mga four-wheel vehicles, mga truck pa nga na dumadaan pa rin dito sa exclusive motorcycle lane. At yan naman, ang pakay nitong dry run para maipaalam muna, wala mo nang hulihan, maipaalala muna sa ating mga motorista na magkakaroon tayo ng exclusive motorcycle lane dito sa Commonwealth. At para sa karagdagang detalye ng exclusive motorcycle lane, makakausap po natin si Ginoong Rowent Jen Mutok, Supervisor ng Quick Reaction Team ng MMDA. Good morning. Good morning po. Sir, mula saan hanggang saan itong exclusive motorcycle lane sa Commonwealth? Ang start po natin dito sa Commonwealth po, yung nag natin na MC Lane, hanggang Pilcoa po, hanggang po Doña Carmen. Bali, 8.3 kilometer po yan. Pilcoa to Doña Carmen. Okay, malinaw po yan. Yung mga halimbawa, nasa motorcycle lane ka, papasok ka o mag-U-turn ka, hindi ho ba sila uhulihin doon? Yung mga private po? No. Yung mga motorsiklo muna. Hindi naman po kasi kapag may mga ano naman po tayo na 100 meters. Okay. Diba, bago tayo kumanat o papa-U-turn. O pwede ka nang lumabas. Yes po. Ngayon, sa mga private vehicles naman, tulad ng napapansin natin, may mga pumapasok pa rin sa exclusive motorcycle lane. Yes, Base po. sa datos ninyo, mas marami yata yung mga four-wheel vehicles na pumapasok sa motorcycle lane. Opo. Kasi po parang nakikita rin po namin, baka ang ano po dito, yung iba po hindi pa na-inform na baka galing na ibang probinsya. Kaya po tayo, ang ginagawa po lahat ng paraan ng ating gobyerno para may paalam na talagang dito sa Commonwealth Avenue, yung dating road sharing ngayon po ay exclusive na po siya. Pakipaliwanag nga po, ano ba yung pakay, yung pangunahing layunin nitong motorcycle lane na ito? Ang layunin po ng MC Lane po natin dito ay para sa ating mga kasaan natin na motorista na nagbumotor, na hindi na po sila yung papasok-pasok, yung mga sa ibang lugar na naiiwasan natin yung aksidente. At least po yun, naka-stay sila na walang papasok na four wheels na sasakyan po sa nila. Sa karanasan po ninyo bilang isang traffic enforcer, gaano karami aksidente na nakita ninyo na involved ng motorsiklo? Sobrang dami na po dito sa Commonwealth Avenue po. Na, Ano karaniwan dahilan? Ayun nga po, yung speeding, yung pag-overtake ng wala mga alinlangan, yun po ang mga natin dito. So ito, balikan lamang natin yung datos. As of March 9 to 16, kabuang 2,173 na mga motorsiklo ang napaalalahanan, hindi naman nahuli. Pero ang mga private vehicles, four-wheel vehicles, 7,584. So Yes, ganun ho kalaki yung diferensya. Siguro mas tutok nito yung mga four-wheel vehicles. May agam-agam yung mga nagmomotor na baka hindi ganun kaligtas, lalo na yun nga, pag pinasok ka ng isang bus dyan o isang truck, para kayong mga sinargo, para kang bowling pins na binangga na isang malaking bagay na yun ang agam-agam nila Po yung, kaya nga po kami dito po kami po mga traffic enforcer po, lagi kami nakatutok dito sa area po na ganito na para alalahanan at saka para mahuli po yung mga talagang makukulit natin na four wheels na pumapasok talaga ng MC Lane. Ito, medyo mabigat yung multa. Opo. Magkano po? 500 pesos. 500 pesos po, mapamotor ka o four-wheel vehicle ka. Ito, magkakasubukan tayo dito, sir, kapag mabigat na ang traffic. Kasi ang motor, ang tendency nila, pag traffic, hahanap sila ng yung kahit konting siwang dyan, talaga ipapasok nila. Tayo po ba'y 24/7 na magbabantay dito? Bali po, ano po namin dito, hindi ko po masasabi na 24/7. Kasi po, kami may mga shift po kami na 5 to 1 per shift, then yung 1 to 10, doon po ang ano namin. So siguro sa mga panghuli na lang, sa mga medyo may agam-agam, may duda dito sa scheme na ito, ano ho mensahe nyo sa kanila? Ang ano ko lang po, tayo po ay sumunod sa batas trapiko na pinapatupad ng ating gobyerno. Wala pong mawawala kung tayo isusunod. Bali tayo po ay inililigtas tayo ng gobyerno sa kapamakan. Maraming salamat po, Ginoong Rowent Jen Mutok,
ang Traffic Aid 1 ng MMDA. Siya rin po ang hepe na magpapatupad nitong exclusive motorcycle lane. Ika nga po niya, bigyan natin ng pagkakataon itong paraan na ito na naisip ng MMDA para maging ligtas ang biyahe ng ating mga kapusong rider at gayon din ang ating mga kapusong motorista. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.